Magandang araw, mga ka-Faithbook friends. Ako po si Inzal Batacan, ang Gospel Share for today. Ang tungkol po sa ating ebanghelyo ngayon, pumasok si Jesus sa bahay kasama ang kanyang mga alagad. Muling nagtipon ang mga tao, kaya hindi na sila makakain. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, ay nagsiparoon sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, siya'y sira ang ulo. Mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon. Nais itong iparating sa atin, gaano man kaabala si Jesus at ang kanyang mga disipulo, ni wala silang oras para kumain o magpahinga, lagi silang sinusundan ng mga tao kahit gabi na. Napakaraming tao ang nangangailangan ng tulong o nagugutom sa pagtuturo. Narinig ng kanyang mga kamag-anak ang nangyari at nag-aalala sila marahil sa kanyang kalusugan. Kaya't sinubukan nilang hulihin siya. Akala nila ang kanyang gawain o pag-uugali ay isang kabaliwan. Sa kabilang banda, masasabi nating walang konsiderasyon ang mga tao. Bakit hindi nila mabigyan ng panahon si Jesus at ang kanyang mga disipulo para kumain at magpahinga? Katulad ng ilang mapipilit na individual ngayon, masyado silang umaasa sa kanilang mga pari. Akala nila pag-aari nila ang mga pari hanggang sa anumang oras maaari nilang hingin ang kanilang atensyon. Kailangan ng kaunting konsiderasyon. Ang mga pari ay hindi mga robot, maaari rin silang mapagod at kailangan nila ng oras para sa kanilang mga personal na pangangailangan. Mga kapatid, kapansin-pansin sa ating ebanghelyo ngayon, ang debosyon ni Jesus sa paglilingkod sa mga tao. Pagtulong ng walang hinihinging kapalit, pagpapagaling at pagtuturo sa kanila. Gayunpaman, mababasa natin sa ibang mga ulat na hindi na kailanman pinabayaan ang kanyang oras sa pananalangin. Madalas siyang tumakas sa umaga upang manalangin na mag-isa sa mga bundok. May magandang aral na mapupulot dito. Kailangan nating makakuha ng lakas sa pamamagitan ng pananalangin upang harapin ang isa pang abalang araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-Faithbook friends. Huwag po natin kakalimutan ang mag-subscribe sa faithbook.ph YouTube channel at mag-download ng Faithbook app o mag-register sa www.faithbook.ph.